Hi guys! So today, nandito naman tayo sa Bumong Tertiary Conservation Area. So, tingnan natin yung mga tertiary dito. Let's go! So, yun guys, nandito naman kami ngayon sa Exotic Animal Park and Butterfly Garden. So, check natin kung anong meron dito. Hi guys! So today, nandito naman tayo sa Bumong Tertiary Conservation Area. So, tingnan natin yung mga tertiary dito. Let's go! Guys, ang bayad pala dito sa entrance fee nila is 120 sa regular, 110 sa student, and 100 sa senior. So, nakapila na kami dito sa entrance fee. Yan guys, bawal kasi maingay dito. So, ewan ko kung naririnig nyo kami. Pero, hindi muna kami magsasalita pagdating doon sa mga tertiary. Kasi bawal. Bawal maingay dito kasi nga yung mga tertiary, tulog sila pag umaga. So, dapat mahina lang yung mga boses natin pag nandito. So, nocturnal yan yung mga tertiary. So, natutulog sila. Kaya, pag natin silang istorbohin since tayo yung dayo dito sa area nila. So, papunta na kami doon sa tertiary area. So, hindi muna kami magsasalita doon guys. Dito na kami malapit sa exit, ikot na kami. So, yung tertiary na nakita namin parang 7 or 8, parang yung iba malalayo baka nakatalikod, pero yung iba nakaharap na. Tsaka may picture spot talaga sila dito na nakaharap yung tertiary tapos nasa likod kayo. Yung tertiary guys, ganito lang sila kaliliit. As in parang kitten, yung pusa na bagong anak, yung kuting. Maliliit lang sila, parang mga budwit nga Oo, tapos tulog, tapos mahaba yung buntot nila, tapos sabi yung ulo yung naikot yung ulo nila yung naikot ng 180 degrees, yung alam ko. Tapos kasi yung eyeball nila hindi nakakagalaw, ano lang, steady lang. Tapos yung ulo, yung parang pang ano nila, nakakagano na hanggang 180 degrees. Yun yung trivia, yun yung sabi ng isa sa mga guide. So yan guys,
lalabas na kami, tapos sundan nyo naman kami dun sa sa isang zoo na malapit lang dito. Dito pala sa exit guys, diretso pala kayo sa souvenir shop nila. So ito yung souvenir shop nila. So pwede kayong bumili dito. Meron mga mura dito, mga ref magnets, keychains. So yan, marami. So, yun guys, nandito naman kami ngayon sa Exotic Animal Park and Butterfly Garden. So, check natin kung anong meron dito. Actually, madadaanan siya pabalik pabalik ng Panglao. So, dinaanan na lang din namin. Tingnan natin kung ano meron dito. So, yan. Good afternoon po. Ako po si Ayan. Ako po yung voluntary guide. So ito po si Samantha. Siya po yung first and biggest Burmese python dito sa Bohol. Namatay siya 8 years ago at the age of 15 years old. So nung buhay pa po si Samantha, kumakain po siya ng 80 kilos na baboy good for 1 month. Whole pig po yun. Then pagkamatay niya po, preserve namin, taxidermy, ito po yung balat niya. Dinasila lang yung gilid kasi nung bagyong ulit bumaha po dito. So dito tayo mga pinakita natin. Boy ba yan? Buhay po lahat. So ito pala si Juliet, ito po yung pinakamalaki ngayon dito at around 110 kilos. So pwede niyo pong hawakan baka gusto niyo pong hawakan. Wag na. So every month ginagawa po nila yun, it means na healthy po yung ahas tsaka lumalaki din po. So malalaman mo if malapit na sila mag-shed ng skin, yung color nila magiging pale tsaka yung mata nila parang may magiging white. Yung mga caretaker naman, parati silang natutuklaw sa mga babies. Yan po, 7 months pa lang po yan. Yung allowed lang po na to-match is yung mga caretaker. Kasi nangangagat pa sila mga basically mga babies pa lang. So yun yung parang difference nila. Nandito pa lahat ng python, ma'am, non-venomous po. Sila po yung nag-i-strangle. Non-venomous sila. Non-venomous po lahat ng python. Pag nakagat ka nito, okay lang talaga, ma'am. Kuha ka lang ng band-aid, linisin mo lang, kuha ka ng band-aid, okay lang. Pero pag nakagat ka ng mga venomous, ma'am, yun yung may mga fangs na nakagat. Pag kagat ng ahas, di mo nakita, pero may dalawang butas lang, yun yung delikado. Venomous po yun. Unlike dito sa kanila na yung mga teeth nila is pag ganun po, parang pa-inside. So maliliit po yung teeth nila, lumalabas lang po yung pag kumakain sila. Ay yung mata, di ba? Tingnan niyo. Oo. Hawakan ko ganyan kasi busog naman sila. Walang hawakan. Pag busog, pag gutom, wag mo na lang itahay. So sila po yung nangunguha ng mga sisiw tsaka nagdadive sa tubig para kumuha ng isda po. So kaya din po nilang mag-rotate ng head 180 degrees katulad ng mga tayo. Kung sino yung mas klaro, yun po yung lalaki. Ito. Oo, tama po. Ito yung lalaki, ito yung babae. Ito yung yellow color nila tsaka green color. Cute no? Ito naman, African lovebirds po. Compared sa normal lovebirds natin, mas malaki sila ng konti. Tatlo po sila, kabit lang po yung isang love triangle na po. Oo nga, bakit tatlo? Ewan ko, nagtanong ako sa caretaker, wala din siyang tamang sagot kasi pagdating niyo na dito lang yun. So hulaan niyo po asan yung kabit. Ito, patabi. Asan Hindi. dyan? Itong white. Ito po ma'am, itong yellow tsaka orange. Kasi naturally kasi sa lovebirds, dapat the same color mag-name. Okay. Ito yung kabit. Lakas ng loob ng kabit, no? Matatakam. Yung kayo matatakam yun. Doon kasi tas tawagin mo si Junjun. Junjun! Kahit dito na sir, kahit saan mo gusto i-feed. Hindi po, bigay niyo lang ganyan, gentle po yan. Bigay niyo lang, gentle yan. Ayan. Diba? Gentle po. Hi, Ictus Junjun! parrot po si Junjun. Galing naman ni Jun. Binabalatan niya naman, Ang galing, kinukuha na oh. lang yung loob. Oo nga, okay na. Jun, pakita mo talent mo dyan, huwag mo kayo pahiya. Wow, very good, Junjun. Tingnan mo ang dila niya, oh. So malalaman mo if kayang mag-mimic ng parrot, ma'am. If yung titignan mo yung tongue nila, if around po yun, kaya nila mag-mimic. So, eto, nakakapagsalita siya. Kasi bilog, oh. Ito yung pinakamaingay dito kasi mas bata. Mas bata, mas madaling siya. Meron tayo dito, saltwater crocodile. Ito po si Palangga. Salt water? Yes, saltwater po. So galing pa po siyang Davao kasi wala pong native crocodile yung buhay po.
7 years old pa lang po siya, kaya po maliit. Yung lifespan po nila is 80 to 100 plus years. Pero it goes down to 50 years pag in captive po sila. Pero baby pa lang po talaga si Palangga po. Bakit umiiksi? Grabe na maiksi, na-stress, gano'n. Ano po? Yung pag-iksi ng buhay nila, pagkakapit sila. Ano kasi, sa wild po kasi sir, ganyan talaga mangyayari sir. So, katulad lang ng tao sir, pag yung tao walang gagawin, di ba tataba yun, ganun. So same lang po sila sa animal. So hindi sila makagalaw-galaw, ganun, pagati ng kain, ganun. Kaya iiksi po yung ano nila. Na high blood tsaka diabetic. Kakulok eh. O ba naman ito Kain ng kain eh. Pero eto ma'am, maliit pa yung tubig nila ma'am. So palalakihin pa po yan ma'am. Dito pa lang yung inom na ma'am. Tapos pagkatapos parang hahatiin nila ma'am. Dito muna siya sa kabila. Tapos ito bubungkalin ma'am pagka talagang lalalim talaga. Kasi dapat kasi submerge. Pero ito ma'am, ito kasi yung ginamit sa kanya yung bata po. So ito palalakihin. Palalakihin pa to, then Dito na siya ipapilin. lumaki ng ganyan. Opo. Ma'am, dati ma'am, dalawa sila dito yung mas malaki talaga. Nangyari ma'am, nung bagyong Odette bumaha po dito, hindi nakalabas yung isa namatay. Kala ko nakatakas. Namatay. Grabe. Kasi kahit na nakakalungoy sila ma'am, hindi sila pwede pang matagalan sa ilalim ng tubig. Ay pag nakikita nyo nakaganon yung ulo. Bumaha dito, as in. Opo. Ayun. Yun po yung pinakamataas na baha dito na nangyari. Nung Odette, Yes, tama po. grabe no. 2021. Ng Class A coffee beans yung tayo nila ginagawang kape. It's called Coffee Luwak and it's very famous in Bali, Indonesia, and it's the second most expensive coffee in the world po. Or dito sa Pilipinas, tinatawag natin coffee alamig. So sa Bali, Indonesia, meron po silang forest na dedicated lang sa civet cat. So yung ginagawa nila, pinapakain nila ng Class A coffee beans, saka yung civet cat mismo pumipili kung anong beans yung kakainin nila. So pagkatapos nilang kainin, yung tayo nila kinukulek, pinapatuyo nila, din niluluto nila ulit, tapos ginagawa na nilang kape. Usually kinukuha namin ito yung Idea butterfly or paper kite butterfly kasi unlike dito sa maliliit, parang medyo friendly sila sa mga. Ito ma'am, nagmi-mate sila ngayon ma'am. Ito pa yung tiger Okay lang ba butterfly. silang storboy kahit nag-meet sila? Ang galing. Dati likuran din. Parang aso. Ah. Ano yung aso? Pakikat na part na. First stage ng life cycle nila is yung egg. Ito yung egg nila. Maliit lang talaga. Oh, mga egg po yan. After ng egg, magiging caterpillar, maliit na caterpillar, malaki na caterpillar. So yan po yung makukulit sa garden na kumakain ng mga dahon po. So yung gusto po nila na plant is yung mga citrusy na plant. So after ng caterpillar, magiging pupa or cocoon. And then after ng pupa or cocoon, magiging butterfly na mag-hatch. Yung primary food po nila is yung flowers sa nectars po, yung mga nectars. Pero di po enough yung flower dito, kaya meron tayong banana or sometimes kanina. Makain sila ng banana? Matamis kasi. Opo, Gusto tama. nila matamis. Saging ang kinakain. Healthy sila. May pagka-transparent yung mga wala. Ano yan? Madami siyang kasama? O nag-iisa lang yan? Marami din po sila ma'am. Depende kasi ma'am sa breeding area namin ma'am. Paano yung mag-aano po. Wow! Saka dito. Butterflies. Tingin nyo sa taas. Ayun sir. Dami. So okay na ba tayo dito ma'am sir? So yun guys, kalalabas lang namin yung zoo, yung mini zoo nila. So very informative si Ayan. Yung yung guide namin ng pangalan Ayan. Very informative, thank you. We appreciate that. So yun guys, pabalik na kami ng Panglao. So yun, masasuggest namin itong lugar na to guys kung gusto nyo lang ng mga side trips pabalik. So along the way naman siya, kaya 100 pesos nga pala yung entrance. So sulit naman, kahit maliit lang, pero marami kang matututunan. Hanggat ka. Ano dan? Tawag yan. Para hindi sayang yung biyahe nyo kasi kung may mga daanan pa kayong ibang Along the way lang naman siya sa highway ng Lubok. So very accessible. Pwede kayong dumaan dito kung ano lang. Gusto nyo lang ibang puntahan. Ganun. So yun guys, kita-kita na lang ulit tayo next vlog. Dito na namin tatapusin to. Kung gusto niyo yung mga content na ganito, like and subscribe kayo sa channel namin. Tapos mag-comment na rin kayo kung may mga suggestions kayo, ganun. Or questions. So yun guys,
Kita-kits next vlog. Bye-bye. Yan, so nandito na kami sa ano guys, Napaling Cove. Ay, Napaling Reef pala. So, sana may ano, ito papakita ko sa inyo yung pinaka-reef. Yan. Sana may sardines tayo makita today. So, yan guys, nandito kami ngayon sa Hinagdanan Cave. So, silipin natin kung anong meron. Actually, second time na namin dito pero balikan natin siya. Let's go!